Hindi pa rin siya makapaniwala na engaged na siya. Parang nasa alapaap pa rin siya at sobrang sayang pakiramdam niya. Bibisita sila mamaya sa hospital pero heto siya at nakatulala pa rin sa kawalan. Binabalikan ng mga nangyari kahapon. She's still in overwhelming happiness. Nakaligo ng mag-ama at siya na lang ang hinihintay ng mga ito. Pero nakahiga pa rin siya. Babangon na sana nang bumukas ang pintuan. Niluwanon si Rafael na nakakunot noo na nakatingin sa kanya. "Are you alright?" "Ayos lang ako, tamad lang na bumangon." Umupo siya sa kama. Nakatingin siya sa fiancé niya nang papalapit ito sa kinauupuan niya sa kama. Napatili siya nang bigla siya nitong daganan kaya napahiga siya ulit sa kama. Nagtalukbong siya agad ng kumot ng akma siyang hahalikan nito. Sira talagang lalaking to, wala pa kaya akong mumog. Pero napasigaw siya nang kilitiin siya nito. Tawa lang din ito ng tawa. "Nakikiliti ako!" Natatawa niyang sigaw. "Naaakit ngayon sa'yo." Bulong niya nang tumigil na ito sa pagkaliti sa kanya. "Naku, hihirit na naman." "Umalis ka nga sa ibabaw ko," sita niya. "I want you." Lambing nito sa kanya. "Wag na muna ngayon, love." "Why not?" Nguso nito. "Pagod pa ako." Simangot niya. "At pupunta pa tayo sa hospital mamaya." Kinurot niya ito nang may binulong na naman sa tenga niya. Humalakhak lang ito. Napapangiti na din siya sa kapilyuhan ng fiancé niya. "Go, take shower now, love. May sorpresa ako mamaya sa'yo." Lambing nito sa kanya, sabay kinintala ng halik sa labi niya. Napangiti na naman siya. Hindi na uubusan ng sorpresa ang fiancé niya sa kanya. "Huwag kang ngumiti ng ganyan, baka hindi ako makapagpigil." "Sige ka." Sumimangot siya agad. Mabilis din na bumangon para magtungo sa banyo at maligo. Hindi sa ayaw niya. Gustong gusto niya actually. Kaya lang marami pa silang mga bisita sa labas at nakakahiya. Nandito pang mga pamilya nila. Ang mga mama niya mamaya na ang balik ng mga ito sa Antipolo dahil maraming mga itong naiwan na trabaho doon. Ganon din ang ate at ang kuya niya. Tapos na siya sa paliligo nang wala pala siyang dalang tuwalya. Kahit damit pamalit man lang niya. Wala siyang choice kundi tawagin ang fiancé niya. "Love, nandyan ka pa ba?" Tawag niya kay Rafael. Nakailang tawag na siya nang walang makuhang respond. Lumabas na siya kahit walang suot na damit. Siya lang naman ang tao sa kwarto. Naglalakad na siya patungong cabinet para kumuha ng damit niya. Busy siya sa paghahanap ng damit nang may nagsalita sa likuran niya. Agad siyang lumingon at nakita niyang nakapamewang sa di kalayuan ang fiancé niya. Tinaasan niya ito ng kilay at humalukip-kip siya sa harapan nito. "Bakit? May problema ba?" Inis niyang tanong. Ano naman ngayon kung nakahubad siya? Ito naman ang gusto nito eh. Akala naman nito masisilipan ako ng ibang tao. Humirap siya bago binalikan ng paghahanap ng damit na maisusuot niya. "Tinatawag kita ng ilang beses pero hindi ka sumasagot. No choice ako kundi lumabas ng walang suot. Wala naman tao kaya ayos lang. Bakit ka nagagalit?" Dagdag pa niya. "Hindi ako galit. Paano na lang kung nasa labas ako at may pumunta dito na may kasama di nakita na nilang buong katawan mo?" Inis nitong sabi. Hindi na nga lang niya ito pinansin at binilisan ng pagsusuot ng damit. Hahaba lang ang bangayan nila pagdating sa kanya. Ganyan na ganyan siya dati pa, lalo na nung nasa Malaysia pa kami. Narinig niya itong bumuntong hininga. Binaliwala niya yon. Kailangan na nilang bumaba dahil ilang oras na lang malapit ng balik ng pamilya niya sa Antipolo. Sabay na yata ang mga ito at ang mga kaibigan ni Rafael gamit ang private plane nila. Ang mga kaibigan niyang si Cyrene at baklang si Johan ay magstay muna daw doon ng ilang araw. Nag-focus na lang siya sa pagbibihis at pagtuyo sa buhok niya. Hindi niya ito pinansin pa. Nagsuot lang siya ng simpleng bestida. Pinatuyo muna ang buhok bago humarap sa binatang kanina pa nakamasid sa kanya ng walang imik. "Tara na, para sabay na tayong lahat kumain bago bumalik sila mama sa Antipolo. Pupunta pa tayong hospital, di ba?" Lumapit ito sa kanya. Agad siya nitong sinunggaban ng halik sa labi. Nahampas niya ito sa balikat ng bitawan nitong labi niya. "Gusto mo bang mawalan ako ng hininga sa pabigla-bigla mong panghahalik sa akin? Mukhang namagana naman ang labi ko." Painis niyang sabi. Niyakap lang siya nito at kinintala ng halik sa ulo niya. "I love you." Bulong dito sa kanya. Napangiti na lang siya. Iginiya na siya palabas ng kwarto.
Nandun na nga ang lahat at sila na lang ang hinihintay. Tinukso pa sila ng mga kaibigan ni Rafael na siyang ikinahiya niya kaya agad siyang yumuko. Lumapit siya agad sa mga magulang niya na masayang nakikipagkwentuhan sa pamilya ni Rafael. Nalungkot siya dahil ang mama lang ni Rafael ang wala. Ang father side ni Rafael ay nanditong lahat. Konti lang sa side ng mother nito ang pumunta dito. Busy sa work daw. Masaya silang kumakain lahat at agaw eksena ang kaibigan niyang bakla. Kalandi talaga nito. Mabuti na lang ang sports lang din ng mga kaibigan ni Rafael at mapang-asar din. Masayang mga itong kasama. Solid yung samahan nilang magkakaibigan. Natapos na ang lahat. Naihatid na din nila ang pamilya niya. At ang mga kaibigan ni Rafael sa airport ay nagtungo na sila sa hospital para dumalaw. Pwede na ang bata doon dahil nasa private room naman nakastay ang anak ng Kuya Esteban nito. Nauna na doon ang pamilya ni Rafael. Kasama nila ang anak dahil panaiiyak nito kanina nang malamang uuwi na ang lola nito. Wala daw ulit itong kalaro. Meron naman itong mga kalaro dito. Ang mga anak ni Sahela at anak ng hipag nito. Kaya isinama na lang sa hospital para matigil na sa pag-iyak. Bumili sila ng cake ni Rafael para sa bata. Nakalagay dun sa ibabaw ng cake na get well soon, Dre. Maingay na sa loob. Nakita niyang nasa kama ang anak kasama ang dalawang tita nito. At kausap ang batang payat at mukhang masaya din na nakikipag-usap sa anak niya. Gaya sa anak niya, kahawig din ito ng Kuya Esteban ni Rafael. Same din ito ng kulay ng mata ng anak niya na namana ng mga ito sa mga ama nila. Napangiti siya nang makitang hinaplos ng batang lalaki ang ulo ng anak niya. Napatawa siya nang sumigaw si Charlotte at nagyakapan ng dalawang bata. Napatigil lang nang marinig niya ang malakas na boses ni Pani. Sinong nagbully sa inyo sa school, ha? Tita naman gugulat mo naman kami. Simangot ng anak niya. Napahagikik naman ng isang bata. Pero nakayakap pa rin sa anak niya. Lahat ng mga tao sa loob na patigil sa pagkakwento nang marinig ang malakas na tanong ni Pani. What? You guys got bullied? Why? Tanong naman ng daddy ni Rafael. Nakikita niya sa mukha nitong pag-aalala para sa mga bata. Nagkatinginan lang ang mga bata. Parang hindi naintindihan ang sinabi ng lolo nila. Ano po yun, tatay? Inosenteng tanong ng anak. Hindi po namin maintindihan, tatay. Pati si Dre, tatay na din ang tawag. Sinong nag-aaway sa inyo sa paaralan, mga apo? Mahinahon nitong sabi. Mabuti marunong din ang daddy ni Rafael magtagalog. At ito na nga, nagkwento ng madaldal niyang anak. Sinabihan din ito na magkwentong pinsan nito. Nahiya naman ito't yumuko. Wag ikaw mahiya, kuya. Kaya ayaw ko mag-school na dahil aaway ako eh. Mag-work na lang, sama ko si mami. Napaangat naman ang tingin ng anak ng Kuya Esteban ni Rafael. Napahagikik ito. Mag-aral muna tayo, Bel, bago mag-work. Sabi ni mami sa akin, wag ko daw dapat pinapansin ang mga bad na bata. Dapat maging matapang daw ako. Dapat ganun ka din. Di bale, kapag mag-school ka na, pagtatanggol kita sa mga bad na bata. Haplos nito sa ulo ng anak niya. Tabi-tabi kasi nila aaway sa akin eh. Kaya iyak ako. Ayoko na dun mag-school eh. Sama na lang ako sa school nyo, kuya Tanong nito. Nahabag na naman siya nang maalala ang tagpong yun sa classroom ni Sahela dati. Sobrang galit at inis ang nararamdaman niya sa oras na yun sa mga bata. At lalo na sa mga anya ng mga ito na kinukonsente ang mga anak ng mga ito sa maling gawain. Lumapit ang lolo ng mga ito at niyakap ang dalawang bata. Yumakap naman agad ang anak niya. Nahihiya naman na yumakap ang anak ng Kuya Esteban ni Rafael sa lolo nito. Anong sabi ng mga nangaaway sa inyo ng mga bata, Bel? Dre? Tanong pa ni Pani. Yun daw po ang tatay ko kasi blue mata ko at hilaw tawag sa akin kasi puti ko daw at wala ako daddy. Sumbong ng anak niya sa tita nito. Ganun din po sabi nila sa akin, tita. Mahinang sabi naman ni Dre. Kawawa naman ang mga ito at kay bata pa para makaranas ng pambubuli sa kapwa nila bata sa paaralan.
Lumapit na ang Kuya Esteban ni Rafael at tinaplos ang ulo ng anak at ganun din ang ginawa sa anak niya. Don't worry. Wala nang mga away sa inyo simula ngayon. Hinalikan nito ang mga noo ng dalawang bata. Aaway mo ba sila, tito ko? Tumango naman ito. Okay lang ba anak? Tumango naman ang bata. Kaya inutusan na niya si Rafael na sindihan ang kandila na nakalagay sa cake. Hello everyone! Agaw atensyon ni Rafael sa mga tao dun sa loob. Napasigaw agad ng daddy at mommy ang anak nila. Tuwang-tuwa ito sa cake. Sumaya din ang mukha ng anak ng Kuya Esteban ni Rafael. Blow namin dalawa ni Kuya Dre po, daddy. Masayang sabi ng anak nila. Mommy, birthday ko bukas, diba? Daddy, gusto ko din po ng cake po. Nahihiya nitong sabi. Lumingon naman si Kuya Esteban kay Ate Dalia na kanina patahimik. Gaya sa kanya nahihiya pa sa presensya ng pamilya nila Rafael. Although mababait ang mga ito, ay nakakailang pa rin minsan. Oo anak, haplos nito sa ulo ng anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Agad na sabi ni Kuya Esteban. Sinabi ko sa'yo na magkasunod ang birthday ni Dre at Belle. Isang araw lang ang pagitan nila. Mahina namang sabi ni Rafael. I forgot. I'm sorry. Agad na sabi naman ni Kuya Esteban. This is for you, buds. Binili ni Tita Bella mo. Mami Bella ko siya, Kuya Dre. At Daddy Rafi ko. Singit ng anak nila. Hello po. Bati nito sa kanila ni Rafael. Thank you po sa cake, Tita Bella. Nahihiya nitong sabi. Welcome, Dre. Ngiti niya at hinalikan ito sa ulo at sinunod naman ang anak niya. Blow na namin, Daddy, yung cake po. Excited na sabi ng anak nila. Kinantahan muna nila ang dalawang bata ng happy birthday. Pinag-wish pa nilang mga ito bago pinablow ang kandila. Masayang-masaya ang dalawa sa pagblow ng candle. Sabay pa na nagpalakpakan nang matapos nilang mahipan ng kandila. Napangiti na lang sila. Kahit ngayon lang ang mga ito nagkita, mukhang close na ang mga ito. Nang hapon din na yun ay umalis na silang mag-anak para makapagpahinga na din ang bata. Kailangan pa nito ng mahabang pahinga. Kaya sinabi niya na lang na bibisita ulit sila bukas. Nagplan na ang pamilya nila Rafael na mag-simple birthday sila sa hospital. Bawi na lang daw sila sa magarbong birthday sa isa nilang apo kapag magaling na ito. Saan tayo pupunta, love? Tanong niya ng ibang daan na sila patungo at hindi pamilyar ang lugar na yon sa kanya. This is what I'm talking about earlier today. It's a surprise. Ngiti nito sa kanya. Tulog ang anak nila sa likod kaya walang maingay sa loob ng sasakyan nila. Pagod sa kadadaldal kanina. Nagpabida na naman. Napailing siya. Kakabahan na ba ako sa sorpresa mong yan, love? Natawa naman ito. I'm sure you will love it. Sapat na kayo ng anak natin. Masaya na ako ngayon. I could not ask for more. I love you. Lambing niya sa fiancé niya. I love you more, love. Sabay kuha sa kamay niya at hinalikan ito. Malapad siyang ngumiti ng matamis. Tumigil ang sasakyan nila sa harapan ng malaking gate. Kusa yung bumukas. Niluwa ang napakalawak at napakagandang tanawin sa loob. Yung kalsada na papuntang entrance ng bahay may mga puno ng fine tree sa bawat gilid ng daan. Parang kagaya ito sa hasyenda ng mga ito sa Malaysia. Ang ganda ng mga halaman at ang pagkakaayos nila. The landscaping is beautiful. Ang ganda. Kaninong bahay ito? Sa kabilang dako naman ay may playground ng mga bata. Parang yung nakikita niya sa bawat building sa Singapore. Sa baba may palaruan ng mga bata. Meron din para sa mga matatanda, exercise area. Ang galing. Ang ganda. Hindi niya maiwasan na hindi humanga ng sobra sa ganda ng lugar. Ang ganda, love. Sinong may-ari nito? Napanganga siya sa nakikita. Napakalaking bahay ang nasa harapan na nakikita niya ngayon. At parang pamilyar sa kanyang bahay. Sa atin to, love. Masuyo nitong sabi sa kanya. The house that I've shown you before in the photo, isn't it? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumangulang ito, napamulagat siya. Ang ganda.
Mas maganda pa sa photo na pinakita niya dati no nasa Singapore pa sila. Actually, nakita nito sa gallery ng phone niya dati. Nakasave doon ng bahay na gusto niya na sanang ipagawa niya in the future. Pero heto na't nakatayo na't nagawa na ni Rafael. He really amazed me so much. Nagustuhan mo ba? Yes, of course. Ang ganda. Mas maganda pa sa photo na pinakita ko sa'yo dati. Bulalas niya. May dinagdag at iniba ko ng konti para hindi halatang kinopya kong bahay na gusto mo. Nakangiti nitong sabi dahil sa sinabi nito ay napayakap siya nang wala sa oras sa fiancé niya. I'm sure Belle will love it too. Gusto ko din yakap, Mami. Ungot nang nasa likuran. Gising ng bulinggit na madaldal. Gising ng baby ko. Lambing niya sa anak. Malapit na tayo at baba na. Sit ka lang muna dyan, ha? Ngiti niya sa anak. Gugutom ako, Mami. Iyak ng anak. May biscuits sa bag, love. Baka gusto niya kainin. Gusto mo biscuits, baby ko? Tumango naman ito. Here, kakain tayo mamaya ng madaming food. Wag na umiyak, okay ba? Lambing niya sa anak. Opo, Mami. Mabait naman itong sagot. Good boy. Sabi naman ni Rafael sa anak. Busy na itong kumakain ng biscuits at siya naman ay busy palinga-linga sa kapaligiran. Nauna na siyang bumaba dahil excited siyang makita ang kapaligiran. Buhat na naman na ni Rafael ang bata at iginiya sila papasok sa loob ng bahay. Nagulat pa siya nang may mga taong bumati sa kanila. Magandang hapon po, sir at ma'am. Sabay-sabay na bati ng mga ito sa kanila. Mga kasambahay pa lang mga yon. Bakit ang dami naman yata siyang kinuha na kasambahay sa bahay? Pero mas nagulat siya nang makita ang matanda na nasa hulihan. Aling Nora? Nanay Nora! Sigaw ng anak nila. Kilala mo si Nanay Nora, anak? Tanong ni Rafael sa anak na nagtataka. Opo, Daddy. Masaya naman itong sabi. Aling Nora, nakangiti niyang sabi at agad niya itong sinalubong ng yakap. Hala, ikaw nga, iha. Tumaba at gumanda ka na lalo ngayon. Kumusta ka na? Simula nung may ibinigay akong mga prutas at gulay, hindi ko na kayo nakikita ng anak mo na gumagala sa dagat. Ngiti nito sa kanya. Nanay Nola, ayoko po yung baho na food. Sakit ako tiyan eh. Nguso ng anak niya. Natawa siya hanggang ngayon, naaalala pa rin ito iyon. Anak, matagal na yun. Ano yung kinain niya, love? Agad na tanong ni Rafael. Yung durian, love. Akala ko hindi siya kagaya sa akin at sensitive ang tiyan kapag kumain ng durian. Pinagbawalan ko pero gusto niya tikman kaya binigyan ko siya. Ayun sumakit ang tiyan at nagtae. Hala ka, pasensya na iha. Hindi ko naman alam. Nahihiya nitong sabi. Napatigil ito at napatingin sa kanya at kay Rafael. Tama ang asawa ko. Na anak nga ni Sir Rafael ang batang kasama mo. Kapag napapadpad kayo dito, magkamukhang magkamukha sila. Bulalas pa ng matanda. At asawa ka pala niya. Nahiya siya bigla. Naglaya siya, Nay Nora. Singit ni Rafael. Bahagyang natawa ang matanda. Silang makakasama natin dito sa bahay. Nay Nora, wag niyo nga hayaan na magtrabaho o gumawa ng kahit na anong trabaho ang asawa ko. Kailangan nyo din na irespeto ang asawa ko dahil kapag nalaman kong binabastos nyo siya patalikod, hindi ako mag-aalinlangan na tanggalin kayo sa trabaho. Naiintindihan nyo ba? Seryosong sabi ni Rafael. Yes, sir. Sabay-sabay nilang sabi. Love, masyado ka namang harsh sa kanila. Tsaka anong gagawin ko dito kung bawal ako gumawa ng gawaing bahay? Sita niya kay Rafael. Hindi sa lahat ng oras maging mabait ka. Tingnan mo nga ang ginawa sa'yo ng ilang empleyado ko sa hotel. Binastos ka nila sa harapan ko pa talaga. I care for you so much. Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Kaya hindi ko hahayaan na maulit pa yon. Naiintindihan mo ba ha? Inis nitong sabi sa kanya. Opo sir. Simangot niya. I'm serious, Bella. Nagalit na. Naiintindihan ko. Daddy, dito na tayo tutulog. Ganda po dito. Amoy ko pa masarap na foods. Singit ng anak. Natawa siya. Pagkain na naman ang bukang bibig. Yes, buds.
Nagustuhan mo ba, Opo! Yay! Masaya itong nag-clap ng kamay at nagpababa sa ama niya. Patakbo itong nagtungo sa sopa. Sinundan naman ni Rafael ang bata. Isa-isa naman ipinakilala ni Nanay Nora ang mga kasambahay na makakasama nila dito sa bahay. Ginawang mayordoma sa bahay si Aling Nora. Hardinero naman ang asawa nito. May tagaluto, tagalaba at tagalinis. Si Nanay Nora na daw ang bahala na mag-utos sa mga ito. Isa-isa niya naman silang binati. Parang awkward na nahiya pa ang mga ito sa kanya. Kaya nginitian niya na lang ang mga ito. Inilibot sila ni Rafael sa loob ng bahay at sa labas. Sobra siyang nagandahan sa bahay at hindi pa rin makapaniwala na pinagawa nito ang bahay para sa kanya. Ito din palang nakabili ng lupang ito na iniyakan niya pa dati. Siya lang palang bumili. Nakatambay sila sa garden nang lumapit ang hardinero at binati si Rafael. Nagulat pa ito nang makita sila ng anak niya kasama si Rafael. Tatay Oming! Hello po! Bati ng anak niya at lumapit pa sa matanda at yumakap saglit sa binti nito. Sumaya naman ang mukha ng matanda sa ginawa ng anak niya. Hello, poging bata! Magiliw naman na bati ni Mang Doming. Naku, sir, tama palang hinala kung anak mo ang bibo na batang ito. Lagi ko sila dati nakikita na pumupunta dito. Pinapapasok ko po sila kahit mahigpit mo pong ipinagbabawal na bawal ang trespassing sa tabing dagat na katabi ng bahay mo po, sir. Silang mag-ina lang po ang nakakapasok po. Alangan pa nitong pag-amin. Ayos lang po, Mang Doming. Masaya ako't kahit papano. Naging mabait kayo sa mag-ina ko. Sabat naman nito. Nakakaaliw po kasi ang batang ito. Nakakagaan sa pakiramdam ang mga halakhak nito. Kaya minsan kinukuhanan ko sila ng video at yun palaging pinanunood ng asawa ko para hindi siya mangulila sa mga apo niya sa probinsya namin. Pasensya na, Ma'am Bella. Nahihiya pa nitong sabi. Patingin ako sa video, Mang Doming. Agad na sabi ni Rafael. Teka sir, at kukunin ko sa asawa ko yung cellphone. Saglit lang po sir. Agad itong tumalima para kunin ang cellphone sa asawa niya. Maya-maya pa'y dumating na ang dalawang kasambahay na may dalang merienda para sa kanila. Nagpasalamat siya sa mga ito bago ang mga ito umalis din agad. Tuwang-tuwang napabulalas na naman ang anak nila dahil sa pagkain na dumating. Napangiti na lang siya sa anak. Palagi ba kayong pumupunta dito, love? Paano kayo nakarating dito? Usisa ni Rafael. Naglalakad-lakad kasi kami palagi ng anak natin tuwing umaga sa tabing dagat. Hanggang sa napadpad kami dito, may nakalagay naman na no trespassing. Pero makulit ang anak natin. Gusto daw niya sa dagat na katabi ng bahay na to. Kaya nakiusap ako sa mag-asawang nagbabantay dito. Madaldal ang batang to kaya pinayagan nila kami na magtambay sa tabing dagat. Uuwi lang kami kapag mainit na. Minsan sa hapon, ganun. Kwento niya. Simula ngayon, tayong tatlo nang maglalakad-lakad sa tabing dagat tuwing umaga. Kasama na ako sa lahat ng nakasanayan yung gawin. Gagawa tayo ng panibagong memory na kasama ang anak natin. Sabay yakap nito sa kanya. Gusto ko din po yakap Singit ng anak nila. Inggitero talaga tong anak mo. Natatawang sabi niya. Tumawa na lang din si Rafael. Kinarga ang anak at sinabayan na nila itong kumain sa hinanda ng kasambahay na merienda para sa kanila. Dumating din si Mang Doming at binigay sa kanila ang cellphone na may mga videos na kuha nito nang nasa tabing dagat sila ni Belle. Kita niya sa mga mata ni Rafael ang lungkot at saya. Panghihinayang nawala ito sa tabi nila noong mga panahon na yon. Nanunubig pa ang mga mata nito habang pinapanood ang mga videos. Nagpaalam pa na kukuha ito ng copy sa video at agad naman na nag-oo ang matanda. Nagpasalamat ito bago ibinalik ang cellphone sa matanda.